Gaway, kilalanin muna natin si Senator Robin at marami pa siyang katanungan. Maraming salamat po sa ating anak ng masa. Ang masasabi po nating bayani ng mga kababayan po natin na matatawag po natin nasa laylayan na nakipaglaban po para sa mga kasambahay natin, ang aking pong manong Jinggoy Estrada. Ako po ay napunta na dyan. Hindi po ako bago dyan sa Nueva Vizcaya. Ang akin pong uncle ay matagal na governor dyan. Ang akin pong auntie ay nandito ngayon sa gitna ng dalawa nating mga politiko dyan. At yung mga kasama ko dito, nakasama ko na po sila. At ako po ay personal na nag-imbestiga doon. Ako po ay masasabi na personal ko silang nakausap. Ang gusto ko pong sabihin, dalawang abogado na po yung nag-usap dito. Kapag dinaan natin to sa usapang abogado, walang katapusan nito. Hindi po tayo matatapos. Malinaw po na ang ating konstitusyon ginawa yan para sa taong bayan. Yan o ay boses at proteksyon ng taong bayan. Ito na po yung taong bayan nasa harap natin. Naririnig po ni Mayor, naririnig ni Congressman, naririnig nyo. Ano pong aksyon nyo? Kasi kung mahuhukayin po natin itong lahat ng mga papel na ito, hindi tayo matatapos dito, makakarating lang tayo sa korte. Pag nakarating tayo sa korte, ang biktima dito yung pulis. Yung pulis na dapat pinoproteksyonan yung mamamayan, ang nagiging kontrabida pa ngayon, yung pulis. Ang gusto po natin dito, magkalinawan. Ayaw ng mga tao. Kung uhukayin natin lahat ito, may mga papel talaga, nagbigay ng permit, nagbigay ng sertifikasyon, nagbigay din kayo ng permit. Ayaw nga nila eh. Anong gagawin ho natin? Yun po ang gusto ko itanong. Anong gagawin po ninyo? Ayaw nila, naririnig nyo na po sa harap nila. At ito naman pong ating mga politiko na nire-represent natin, makikinatin na po ako ang taong bayan, nagsalita na ang taong bayan. Ayaw nila, anong gagawin natin? Pwede pong tanungin po sa inyo sa MGB, sa inyo po. Maraming salamat po, Senator Robin Hood Padilla. Kung inyong maaalala, nag-issue po ako ng isang temporary suspension order. Immediately after nung aking nakita yung nangyayari po ron, malinaw po sa akin, unang-una, na kung sakasakali mang magtutuloy po itong Google sa kanilang ginagawang paghahanap ng mineral sa lugar, ay mukhang hindi naman sila makakatuloy dahil unang-una marami na po talagang marami ng barikada, meron ng kaling binutas, hindi na po talaga sila makakapagtuloy-tuloy. Nakikita ko rin po sa telebisyon na yung nagkaroon ng pinakita po kanina ni Mr. Dinos, yung kaguluhan. At sa aking pananaw bilang isang public servant, malinaw sa akin ang mandato ko. Ang mandato ko ay ayos na magkaroon ng katahimikan sa lugar upang magkaroon naman ng pagkakataong mag-usap-usap. Mag-level off, cool off, ganun ang naisip ko. Kaya temporary suspension order ang aking ibinigay. Sa kadahilanan po na kung ako sakasakali ako nagbigay ng cancellation, malamang-lamang sa korte na po ako aabot niyan. Ang katotohanan po, ang Google ay nagbigay na po sa akin ng isang very strongly worded letter demand asking me to lift and retract my suspension order. And following po yung nabanggit po nyo, mahal na senador, lahat po sa parte ng gobyerno, everything is under consideration. Dahil ito'y pumapasok na sa legal regime, so tutuloy kami doon sa due process na yan. Sasagutin po namin yung maanghang na sulat ng Google sa amin
At from there, we will make that decision. Kung napapansin po ninyo, siguro naririnig nyo rin naman at nababasa sa dyaryo, sa periodiko, na mukhang ang kumpanya ay meron silang intensyon na hindi na ituloy. Yun yung aking basa sa kanilang mga press releases. At ang sinisisi pa nga po nila sa ngayon ay pinagduktong yung aking ginawang temporary suspension sa pagsasara ng isa pang kumpanya na kanilang ino-operate, yung FCF. Sasabihin ko po rito sa ating grupo nito, wala pong kinalaman yung aking suspension doon sa kanilang binabalak na pagsasara sa FCF. Wala pong katotohanan po yon. Kaya yung kanilang isinulat doon sa dyaryo na i-publish doon, mariin ko pong tinututulan. Dahil ito ay misinformation. Maling-mali po yun. Maling-mali. Ang exploration, malinaw naman po sa batas. Kanina merong usapan na legal. Gusto ko lang po siguro ibahagi itong punto na nagmula po kasi sa bagay sa isang tao na na-involve sa pagsusulat ng mining law. Kasama po ako noon. Pati po sa pagsusulat ng implementing rules and regulation. Ibabahagi ko po sa section 70 ng RA 7942. Malinaw doon na nirecognize ng framers ng mining law ng exploration ay hindi nakakasira ng malakihan sa ating kalikasan. In fact, it recognizes, it differentiates exploration from development and utilization. Sabi rin sa batas na section 70, magre-require lang po tayo ng EIS or ECC kapag umabot na po tayo sa puntong kayo ay gagawa na ng kanyang declaration of mining project feasibility. So malinaw po ron sa sinasabi ng ating batas na exploration is treated differently primarily because number one, it's temporary, it's short-term, and it's not extractive in a commercial sense. Butas lang po na malinggit ang kinukuha nila dyan. So yung Ito po ang po, tawag. excuse me, ito bang pagputol ng puno may connection sa exploration? Sa pag-aaral po na ginawa ng aming regional office, meron po silang report na nagpapatunay na wala naman pong naputol na puno. Walang naputol? Pero sinabi na meron naputol na puno. Ito po yung certification na nanggaling po sa binabasa Kasi ko lang po yung Kung merong naputol na puno, kailangan humingi ng permit ang Google sa inyo. kung sakasakali po sir, Your Honor, na kung meron puputulin po na puno rin, manghihingi po sila ng tree cutting permit Yes. sa DNR po. Yes. Hindi po sa Correct. aming MGB po. Humingi ba ng tree cutting permit? Hindi, Your Honor, magandang umaga po. Ako po ang OIC Regional Executive Director ng DNR Region 2. In the monitoring conducted by our team from the Community Environment and Natural Resources Office po ng Dupax del Norte, pati na po ang Province of Nueva Vizcaya and MGB Region 2, napag-alaman po sa ilang ulit nilang pagpunta na wala hong mga remnants ng pagputol sa lugar. Ito po ay tinanong po nila sa mga barangay na involved. They issued a certification. Nung pangalawang pagpunta po ulit nung September 10, nagkaroon ng observation ng ating grupo from Senro na wala hong actual cutting na nandun at yung pina-inventory po nila na mga puno na dapat sana maapektuhan sa drilling ay nakatayo pa po. Binigyan ho natin nung nakaraang taon, binigyan po ng babala ang korporasyon na kung sakali may mga mapuputol na puno sa kanilang drilling activities, dun sa kanilang proposed drill pads ay kailangan po nilang kumuha ng tree cutting permit. Pagkatapos po nun, nagkaroon po ng mga pagsusuri yung ating Senro dun sa mga proposed drill sites at nagsertipika po sila na dun po sa mga drill sites na talagang huhukayin ay wala hong punong maapektuhan po. Sir. Mr. Dinos? Mr. Chair, I would like to prove otherwise.
because I have documents here. It was actually a report, CSW report on unauthorized tree cutting destruction in relation to the road upgrading project at Sitio Kion, Bitnong, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Nandito po sa akin yung mismong report po ng Sendro. Nandito po si Sendro, Mr. Chair, na sila po ay nagsasabing meron nga po talagang report at nakadetalye po rito na 16, meron po yung mga pangalan po ng mga puno na talagang pinutol without cutting tree permit. Meron kayong litrato? Yes, sir. Video? So nagpapakita na meron pinutol. Meron kaming kopya, Mr. Chair. Kopya? Meron po. Can you submit it to us? Yeah. Mr. Chair, I'd like to highlight this one that maybe this is also the proper forum for the DNR to file a case against Google. File a case against Google because this is a blatant violation of the Mining Act of 1995, sir. And also po, I'd like to go back to the statement of our good ASEC Engineer Michael Cabalda na ito po please, ayaw na po namin ng gulo, ayaw na po namin ng girian. Magpapatuloy po ang barikada, dadagdagan pa po namin at ibinalik na naman po namin ang gate doon sa private property po na pagmamay-ari po na andito po. Mayroon po silang mga titulo. At ganun din po, huhukayin lahat ng kalsada na private lands po yun kung magpupumilit si Google. At ayaw na po namin ng another interaction with the PNP. Ayaw na po namin mangyari na naman ang kaguluhan doon because of this Google Corporation exploration. Sir, please, not only temporary suspension, what we want is the cancellation of the permit dahil hindi po kami titigil. Ayaw po ng Dupax del Norte ang mining doon, sir. And that Okay, is very, hanggang ngayon ba may barikada doon? Yes, Up to now? yes, Mr. Chair. Since when? Yes, Sunday, last Sunday, Saturday, nagdagdag na naman po kami ng barikada dahil gusto po nilang ilabas pa rin yung mga samples which is already against the order of Even MGB that it if- should be, all activities should be Kahit stopped. na nag-issue ang DNR ng temporary suspension, may barikada pa rin? Yes, Mr. Okay, Chair. hanggang kailan yung temporary suspension, if I may ask, ASEC? Your Honor, yung aking inisyong temporary suspension essentially now dictates ang Google to stop yung kanilang To ginagawa, cease and desist? to stop their drilling. Yes. Drilling po yun yung pagbano. Ang hindi po titigil po rin yung pagdi-demobilize. Ang ibig sabihin po noon, yung kasi merong mga barenang nakabaon, Mhm. kailangan pong hugutin po lahat yung mga rods na yun eh. Tapos ang requirement po natin pagka bumutas, pinapasil po natin yung mga butas para po walang mapapasok na mga animal na pwedeng mahulog sa butas na yan. So meron po talagang gagalaw pa rin yung drill kasi iaangat nila yung kanilang mga rods. Okay. Ano ba- I-demobilize po yan. Ano bang mga minerals na hinahanap nitong Wogel nito? May ginto ba to? Ang kabuuan naman po ng Pilipinas, kung titignan po natin, lalo po yung eastern side ng ating we're gifted by God with copper and gold. Yung ating copper, fortunately for the Philippines, kakaiba po to sa ibang mga bansa dahil lagi siyang may gintong kasama. Why did they choose Dupax del Norte as a site for their exploration activities? I would guess because I'm a mining engineer as well. Meron nakapag-tip sa kanila na pwedeng tignan dahil ang pagkakaalam ko po niyan, bago po ang Google ang pumasok diyan with an exploration, may nauna na bigyan. Ng permit. Hindi ito yung kauna-unahan. Meron na pong nauna Opo. at wala natapos po 'yon. O what happened to sa mga naunang nag-explore doon? Yung pong nauna tumigil na hindi na po nila ni-renew yung kanilang exploration. Why? Mukhang kung ako po ang mining nga po, wala po ako nakitang of economic value. Walang ilan yung mga nag-explore na doon? Ilan mga kumpanya nag-explore? Dito po sa lugar na pinag-usapan po natin, yung naalala ko lang po, Eksakto lugar. MTL Philippines lang po ang meron back in 2003. So- Nabigyan po siya ng exploration permit, So wala rin- nakapag-renew,
Okay, nung nabigyan sila ng yung, So, yung 2013. tinutukoy ni ASEC, nung nabigyan sila ng exploration permit, yung bago itong Wogel, hindi kayo umalma? Hindi kayo nagreklamo? We were not aware that there was an application, Mr. Chair. It's But a permit. they were already given an exploration permit. I don't know if the local government issued a Yeah. business permit. Mr. We Chair, didn't- as soon as nalaman po namin na meron na pong exploration permit, nag-umpisa na po kami No, magbarikada. I'm talking about the previous 2013. No, 13. Meron daw silang initial na exploration permit. I do not To- know if Your Honor, 2008. 2008. Tapos then nakatapos Sino pa ba ng 2 years and then nakapag-renew pa po sila. Oh, Wala why po, did you not hindi po doon sa place. complain? Mr. Chair, let me clarify that one. There was indeed an exploration application, not that the same area, pero doon po sa Yabbi, wherein we also, and I initiated also the opposition against that. And fortunately, hindi po tumuloy itong si Royal Mining Corporation po. During the 2008. Yes. Into 2008. So you were aware that there was already an exploration permit coming from the MGB. And we opposed that, Mr. Chair. Sino ba mayor noon at that time? 2008. Did the local government Mayor issue a business permit? Clarita Epi, Your Honor. Did she or he? Did she issue a business permit if you know? I'm not aware, Mr. Chair. You're not aware. Yes, Yes, Congressman. medyo nagkakalabuan ho ata. Yun ang sinasabi ni Sir na NTL, that's the 2008. 2008 ho yan, wala pa ho kami dito noon, mga nag-aaral pa ho kami noon. Yun ho sa sinasabi ni Mr. Dinos. Dinos, that's Royalco, that's different again. Another area, but that yung NTL ho, yung Sakyon. Mhm. The same venue as that of the Wogel. Okay. Magkaiba ho yun. So you have different venues. Yes. Different barangays. Different barangays. Yeah. Sige, si attorney muna. Thank you very much, Mr. Chair. On the point lang po dun kasi it was cited earlier that Section 70, no, under the Mining Act, na hindi naman daw kailangan ng consultation. But actually under the implementing rules and regulations of the Mining Act, Section 23, and I cite it, no, that the permittee is required to undergo consultation. And under the local government code. The duty Now, of LGU. that consultation requirement and approval requirement under Section 26 and 27 is also required under the exploration permit, which was approved, diba, by the government agencies. So now ang hindi po namin maintindihan is bakit parang sila ang sila ang nagsabi na required yan. Tapos ngayon, parang hindi siya required. Now, second point, Your Honor, hindi lang naman, ang nakalagay po sa local government code, sanggunians concerned. Hindi lang po barangay. Kasi ang barangay, napapasukan niya ng munisipyo, napapasukan niya ng probinsya. Ang isang minahan, napakalaki ho ng epekto sa ekolohiya at kalikasan ng isang probinsya, ng isang rehiyon. So ngayon, hindi pwedeng ang konsultasyon lang natin ay puro barangay. Yun po. Maraming pong salamat. Siguro patapusin muna natin si Senator Padilla sa kanyang mga katungan. Sorry for the interruption. Maraming salamat po. Sundan ko lang po yung sinabi ni Asek Cabalda. Ako hindi din po bago sa minahan. Ang tatay ko po ay dating Vice President ng Mining International Federation. Siguro kilala naman po ninyo ang tatay ko niya. Ako po'y lumaki sa minahan. Ang punto ko po dito, at ako din po ay alam naman ng lahat na igurot. Ako po ay lahing igurot. Doon po sa amin, talagang marami na po talagang mga bundok doon ang na-explore at exploited. Ang akin lamang po dito, marami po sa kanila, panahon na yung kasi, alam naman natin, nung unang panahon, nabanggit ninyo yung mga unang panahon, wala nang nangyayaring ganito, na basta gusto ng gobyerno, butasin yan, kaya lumalayas yung mga katutubo.
Ngayon po na meron na tayong batas na ganito at meron na tayong IRR na ganito, malinaw naman. Sir, Cabalda, malinaw naman po na ayaw ng mga tao. At dito po, nakita naman natin na kahit na yung ating mga politiko doon ay sinabi nila na hindi kayo dumaan. Tama po ba na hindi sila dumaan sa konsultasyon? Ganito po. Sa mga barangay ho muna. Opo. Tama po ba na hindi sila dumaan? sa Google? Barangay chairman. Yes, Mr. Chair. Lahat po kayo sa barangay, hindi po sila dumaan. Mr. Chair, to clarify po, pumunta po sila sa amin dun sa barangay hall lang po. As a council and then dun sa sinasabi natin na public consultation, wala po. As per yung mga certifications po na na-issue po namin yung certifications na yon kasi ang sabi ng staff ng mga Google, pwede ba kaming humingi ng certification para maipakita kami naman sa boss namin na pumunta kami para mag-present ng application. So, ang nakalagay po dito sa sa certification namin ay pumunta ang mga may I read kung pwede po yung Opo, sige po, sige po. dito po sa certification issued by the punong barangay of Oyaw, ang nakalagay po dito, to whom it may concern, this is to certify that the Google Corporation representatives conducted a meeting / consultation about the company's application for exploration permit denominated by EPA 00168 with the Sangguniang barangay members of Barangay Oyaw at the Barangay Session Hall. Yun lang po, issued this 5th day of July 2024. Wala pong nasabi dito na sa consultation kung pumapayag kami or hindi. Kasi during our conversation, sinabi din naman namin na kami, mostly doon sa Barangay Oyaw, galing din kami sa part of Cordilleras na napektahan din ng mina. Kaya lumipat kami, nag-migrate kami sa part of Nueva Vizcaya para mag farm or doon kami mag-garden. Kaya andun kami sa part ng Nueva Vizcaya. Tapos nasabi ko din po sa mga elders namin at ang sabi ng mga elders ayaw nila ng mining. Yun po sa amin sa part sa Barangay Oyaw. Thank you, Mr. Chair. Lahat po ng barangay na nandito ngayon, lahat po kayo, hindi po kayo nabola lang po kayo, imbis na presentation na nangyari. Tama po ba? Tama po. Hindi po. Sige po, ma'am. Thank you, Mr. Chair. So, ang Barangay Mungya naman po ay nag-issue ng certificate of meeting. 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 Yes, sir. Opo. This Hindi is- po consultation, ha? Hindi po. Ano po ang pinagkaiba nun? Para malinaw po doon sa ating mga nanonood. Ang binigay ko pong certification ay this is to certify that Google Corporation held a meeting at Barangay Session Hall together with Sangguniang Barangay of Mungya last July 4, 2024 at Barangay Mungya, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. The representatives of Google Corporation presented the August body the company's application for exploration permit, wherein the August body should study for and clarification. Yun lang po. Issued this 8th day of July 2024 at Barangay Mungya, Dupax del Norte. Yun lang po ang kunan. Okay po. Hindi po sila nagtanong kung papayag ang barangay council, ano man ang tinanong, basta nag-present lang po sila, wala na po. Thank Apo. you. Nagtataas po ng kamay si Tita Ruth, ang asawa po ng ating mahal na Uncle Governor. Tita, may gusto po kayo sabihin? Thank you, Mr. Chair, Mr. Senator. Ang base po doon sa pag-usap po sa mga barangay officials, dahil po ako ay nakakuha ng kopya na meron po silang in-issue na certification. But based dun po sa kanilang istorya, I firmly believe that there was a clear deception coming from the Waggle Company kasi ang pinalalabas nila, their presence there was already a consultation. But actually, kung titignan po natin, base sa istorya po ng mga barangay captains na nakausap ko, it was just a presentation.
it was just one-sided. It was just the Woggle employees talking, but there was never an interaction which is defined as consultation. And dun po sa batas, klaro-klaro po that there should be a consultation with the communities immediately affected by the project. And that did not happen, Mr. Chair. Matanong ko lang dito sa mga barangay captains, wala ba kayong minutes of the session, of the consultation, of the meeting? Hindi nyo ba ni-record yan? Wala ba kayong sekretarya nagja-jot down ng notes? If I may, Mr. Chair, wala po kasi sila po yung nag-present ng presentation nila doon po sa In the Mr. Chair. presence of the Sangguniang barangay members, correct? Yes, Mr. Chair, pero hindi po kami kumpleto doon kasi it's just sabi Wala nila. yung barangay secretary na pwede mag-jot down ng notes? O walang recording? Kung anong nangyari? What transpired during that the consultation or that meeting whatsoever? Wala po, Sa Mr. Chair. barangay, walang transcript. Wala. So paano natin malalaman? Wala kayong transcript. May barangay susunod po, magsasalita. So, ito na, kasama kami nito. Your Honor, sa Barangay Bitnong, nagbigay din kami ng certification nung nag-meeting ang Google saka barangay official. Yun lang ang binigay namin, pero we did not endorse the company. Just a certification na nagkaroon kami ng meeting with the Google company, Your Honor. Salamat po kay Ilian. Isa lang. Sige po. Sabi ni Governor Ruth, walang tawag dito, consultation nangyari, panay one-sided lang in favor of Vogel. Correct? Tama? Okay, wala bang nagsabi sa inyo na ayaw namin ng exploration? Wala nagsabi sa inyo, ayaw namin ng ganyan. Meron, Mr. Chair, sa amin, in part of sa Barangay Oyaw, sinabi po namin sa kanila na sa amin as sa Barangay Council, ayaw po namin ng mining exploration. So, yung inaantay namin, yung schedule ng public consultation. Tapos ang sabi nila, babalik daw sila at mag-schedule ng public consultation. So, is my understanding correct? Lahat kayo pumalag? Opo. Na-present po, Mr. Chair, during dung presentation. During the presentation? During the pumalag na presentation. kayo, umayaw na kayo? Yes, Mr. Chair. Kayo, ikaw, Kapitan Leticia. Ha? Labo naman to. Pumalag ba kayo? Umayaw ba kayo? Wala po Wala kayo kasing, sinabi? sir, dito sa Mungyaka ko noon, ayaw namin ng mining. Kaya Sinabi lang, nyo during the presentation? yes sir, Sinabi nyo, ayaw ninyo? yes your honor. Or what about the other barangays? To be honest, Mr. Chair, hindi namin sabi yon sa amin. Doon lang nung nagkaroon ng meeting sa covered court, the resident, mga residente na nagsabi na ayaw nila sa... Yung mga residente. Yes, Your Pero Honor. kayo, as officials, wala kayo sinabi? Wala, Your Honor, pero nung may nagkaroon ng meeting at may mga tao na umaayaw, kaya gumawa kami ng resolution that we are against destructive mining. Kayo naman, sino pa? Thank you, Mr. Chair, and the members of the committee. Morning. Yes, I'm from Barangay Naban. One of Actually, the sa affected barangay po barangays namin also? ay walang formal na nakandak na consultation. So never kayo nag-meeting? Yes, Mr. Chair. Walang presentation? Initially, we are not included in the application.
Alright. Nagulat na lang kami nung may lumabas na exploration permit, approved exploration permit, nakasali ng barangay na po namin. Okay. So nag-enact po kami ng resolution na we are vehemently against any mining activities in our barangay. That's all. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Dati sa barangay namin hindi kasali ng exploration. Pero nung nalaman nila na yung isang barangay protected area, biglang isinali yung barangay namin kaya walang nangyaring consultation sa aming barangay. Thank you, Your Honor. Sige po. Mr. Chair, I'd like also to be clarified, if ever na nagpunta po ang Wugel Corporation sa isang barangay and kinausap po yung mga council po nila, is that considered consultation without the knowledge of or the approval of the constituents or yung mga surface owners po dito sa lugar na iyon? Especially so po na yun ay presentation po, hindi po talaga consultation, pero ang ginawa nila na papel, attachment ay mga consultation na po, Mr. Chair. At ganun din po, gusto ko rin pong ipaalam sa committee po na ito na yung kanilang mismong drilling site ay forest protected po siya. Meron na pong mga proclamation number 70 series of 1966 na talagang yung lugar na po iyon ay watershed, forest protected area, and yet they still included in the permit area, Mr. Chair. Thank you po. Sa madaling salita po, talagang hindi nyo gusto. Di ba po? At narinig na rin po natin, di ba, ang local government, nakita ko po may mga picture din po kayo ng no to mining. Sir, di ba po? So malinaw po na no to mining ang Dupax, ang Nueva Vizcaya. Sir, no to mining sila. Ano po ang gagawin po natin? Your Honor, as I mentioned kanina, we will go through the due process. We will take all of this into account when we respond to the, as I said, the strongly worded letter of Google, Google do sa akin, naging Google na bigla, nung sa aking ginawang temporary suspension. We will take that into account. Ang amin lang po kasing basihan, and we attest to the documents. We are born out of the documents na binibigay po sa amin. Beyond that, hindi po namin nakikita yung binanggit po nila ngayon na sa certification, hindi nila sinabing ayaw namin. So kung ano po lang ito ang tinanggap namin, yung po face value po namin tinatanggap po yan. Pero ngayon narinig po namin yung kanilang mga hinanaing, that would form part of the evidences that we will be discussing when we make a decision dun sa binigay sa aming letter ang Google. Baka magkamali na naman ako. So, wag niyo muna ipalapse yung ang inyong temporary suspension. May I ask na lang po, Your Honor, if I can get a position paper from all of them, submit it to us so that it can form part of the decision that we will. Yes, Please. Governor Ruth. Base po sa mga narinig natin, isa pa pong siguro kailangan hong tignan na meron pong loophole dun po sa pagbigay ng permit and the realization, Mr. Chair. Yung pong application ng Wugel Corporation, ang sinasakop lang po at sasakupin nila supposedly for 3,101 hectares. 4 na barangay lang po, Mr. Senator. Munggia, Bitnong, Oyaw, Makabenga. Pero nung nabigyan na po yung permit, nag-Google po sila, naging 5 na ho, which already include na po ang Parai and Inaban. So baka ho hindi lang po 5, baka maging 6 pa na barangays. Okay, so para po sa amin, isang malaking deception na po yun, hindi man siguro napansin po ng DENR, but siguro records would show. I can give you a copy, Mr. Chair, of the chronology of events
no, from the time that the mayor issued a certification to Waggle Corporation. At isa pa po, meron po akong kopya dito. Petition for cancellation of exploration permit issued, dated August 4, issued to Waggle Corporation. Ito po ay personal na isinubmite ni Mr. Dinos, being the leader of the DDN or Dupax del Norte Defenders, dun po sa opisina ni ASEC Cabalda. Nandito po lahat with all the annexes para po maipaliwanag na dito po klarong-klaro po na ayaw po namin ng minahan sa Dupax del Norte. Follow up din po, meron pong proclamation, presidential proclamation during the time of Ferdinand Marcos Sr. in 1966. Klarong-klaro po nakalagay doon. Forest Reserve, declaring Forest Reserve and Watershed, Municipality of Bongabong, Nueva Ecija, and Municipality of Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Sabi po ng abogado, wala na daw po yung presidential proclamation na yon in 1966, of which during the time of President Ramos, nag-issue din po ng another presidential proclamation to the same effect. Kaya lang, karoon na po tayo ng Philippine Mining Act of 1995, kaya po na-offers, no? How to call that? Supersede na daw po yun. But ang gusto ko lang pong ipaliwanag dito, tulad po noong budget deliberation na ang namumuno po noon is si Senator Loren Legarda. Ang unang tanong niya, di ba Forest Reserve ang Dupax del Norte? Bakit nyo binigyan ng permit? Ang isang sagot nung nandun pong present, exploration lang naman, Madam Senator. Pero sa amin po na nakakaintindi ng simpleng lengguwahe, hindi po mag-i-invest ang sinumang mining company sa isang exploration lang, Mr. Senator, Mr. Chair, kung wala po silang makukuhang makikinabangan nila doon. Meron na po kaming 2 existing mining companies. Sinira na po ang bayan ng Kasibu at sinira na po ang bayan ng Quezon. Ayaw na po namin ng pangatlo pa, Mr. Senator. At lalo na, napakaliit po na bayan ng Dupax del Norte. In fact, based on our research, Mr. Senator, Mr. Chair, ito po ang kasalukuyang ine-explore ng Waggle Corporation. There's another mining company, MNL Corporation, mag-a-apply po doon po sa kabilang bundok, same barangay, Barangay Bitnong. Pero tatahak po siya doon sa Dupax del Norte, Dupax del Sur, Dupax del Norte po pinag-uusapan natin. Dati po kasi iisa lang yan na Dupax. Mayor po si Carlos for 6 years as Dupax and then naging first mayor po ng Dupax del Norte. Kaya ano na po ang mangyayari? Napakaliit na Barangay Bitnong, napakaliit na Dupax del Norte. Kung miminahan po uli kami, ano na po ang mangyayari sa lalawigan ng Nueva Vizcaya? We are declared, Nueva Vizcaya is declared as the watershed haven of Region 2. Matagal na po iyan. So sana naman po respetuhin po ito na kinikilalang forest reserve, watershed haven. So definitely ayaw po namin ng mining. Yeah. Sabi nga nila, pag ikaw ay humawak ng cellphone, galing sa minahan ito, we don't care. Bakit hindi po sila magmina doon sa sarili nilang bayan o probinsya? Hindi po nila pakialaman ng ibang probinsya katulad po ng Nueva Vizcaya. We are surrounded by 3 big mountains, Sierra Madre, Calvario, and Cordillera. Pagka yan po
ay isa-isang namina. For your information, Mr. Chair, there is a pending 14 more mining company applications. Pagka yan po, tinitignan po nila. Pag matatalo kami dito sa Wagal Corporation, papalakpak po lahat yung 14 na yan. They will start mining every town. In fact, meron po isa sa Santa Fe, where Caraballo Mountain is situated. They're going to apply sana 13,000 hectares. Kaya lang po magaling po yung mayor doon. Outright when she came to know about it, she said there no to mining in the town of Santa Fe. So pinatawag po niya yung vice mayor, nag-meeting ang SB, nag-resolution no to mining. Tinawag po niya lahat ng barangay captains, huwag kayong pipirma. Kasi tayo, ang stand natin dito, no to mining. Kung sana po lahat ng LGU executives katulad po niyan, wala po sana tayong problema tong araw na ito. Kaya Mr. Chair, pakiusap lang po, nandito po ang DENR. Kung na-start na po nila yung pag-suspend, and may question pa rin po ako doon sa pag-suspend. Andito po si PNP Basit. Ang sabi po sa order, correct me if I'm wrong, I'm not a lawyer. The order says, stop any activity in that particular exploration site. Pero hanggang ngayon po, last week na doon po ulit ako sa barikada. Naglalabas po sila nung tubo daw na kanilang ipinasok. That is considered an activity. If the order says no activity, regardless of what is that activity, it has to be suspended. Kaya lang po, sorry, Apo Basit, may mga pulis pa pong tumulong para lang po matapos daw po nila yung activity na yon. Pero para sa amin, dapat wala na pong activity. Yun po, Mr. Chair. Salamat sabi po. ko po. Kung gusto nyo, Go. bibigyan ko po kayo ng kopya nitong Yun, petition na ito. opo, yung pong hawak niyong petition, sinabmit po rin sa ASEC. Yes, opo. Before they issued this exploration. Hindi po. Ito po yung nagkakagulo na po kami dahil Meron ng permit. meron na pong permit. Kaya nga po ang petition, they even have a resolution to the President and a resolution to Secretary Lutilia. Alright. Kaya lang ho, wala pong sagot, wala pa pong... ASEC Michael, yung sinasabi ni former Governor Padilla na meron pa raw 14 applications of exploration activities sa Nueva Vizcaya. May I know the status of these 14 applications? Yes. Yeah, Mr. Chair, there are some other application, but I'm not sure with the figure specifically for Vizcaya. Are you studying it? Are Under you evaluation, Mr. Chair. evaluating it? Yes, Mr. Chair. So, ang sabi nila ni former governor, and I think itong mga barangay captains would also agree with her, na talagang doon sa probinsya nila, ayaw na talaga nila naminahan. So you have to take that seriously. Alright? We take note of that, Mr. Chair. And doon sa sinasabi ni Governor Ruth sa mga pulis, tinutulungan pa raw ng mga pulis yun. Good afternoon, Mr. Chair. I totally deny the allegation of Madam Ruth Padilla because I instructed my policeman to go to the site to verify if there is an activity, and they replied that they were demobilizing the equipment, sir. Pinapalabas na po yung mga tubo doon, and yung mga nakikita nila na sa video na binubuhat po, part po ng drilling equipment yun, hindi po mga sample po yun, Your Honor. Okay, before that, I would like to acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. The next. Sorry. And Congressman, ano masasabi? Being the lone representative of Nueva Vizcaya,
Are you amenable to mining or are you against mining in your You heard it loud and clear, yung mga kababayan ho natin, especially yung mga barangay officials natin. Pakinggan na ho natin yung mga sentiments nila. As the representative, my primary consideration will always be the welfare of the people. And that is non-negotiable. Kung anong gusto ng ating mga kababayan, papaabot natin sa MGB. Pero sabi ko nga, as a lawyer and at the same time as a lawmaker, member ho ako na House, Yeah. we should follow the process. Okay. Paabot ko din ho sa ating sa MGB tsaka sa DNR na there's already a petition or request. Yun ho, temporary suspension that in the event it will not be suspended or canceled totally. Hindi ko ho alam kung paano magiging decision ho ninyo. Kung pwede ho, exclude nyo na ho, relinquish nyo na ho yung portion ng Uyaw na Mongya, Parai at Inaban. The way I see it, baka doon lang ho sa Cunyan, sa area, yung epicenter ho ng inyong gustong in-applyan ho ninyo, doon lang sa area na yun, kung pwede, i-relinquish na ho lahat ng barangay pa. Kung hindi ho makakancel talaga, pag later on you decide, you deny the petition, request ng representative na Nueva Vizcaya, i-relinquish na ho yung ibang barangay pa. And at the same time, actually, inopen ko na ho sa House. Ito, I even made the privileged speech. I was the one who requested to investigate the uprooting of trees and requested for a resolution for investigation under the Committee on Natural Resources. Pero dito ho, nag-privileged speech ho kasi si Senator Tulfo. Thank you so much, sir. Kaya nagkaroon. Sir Erwin. Yes, I agree. Kaya ganun ho yun nangyari, kaya maganda ho at dito ho napunta so that mapakinggan ho lahat ang sentiments ng bawat isa. Hindi ho yun nagsisigawan ho sa kalye. Mas maganda ho, we bring the matter here before a proper forum, mapaabot ho natin sa MGB, DNR, CNCIP ang sentiments ng Nuevo Vizcayano. Maraming salamat po. Thank you, Congressman. Senator Padilla. Ano pa? Sundan ko lang po yung sinabi ni ng atin pong chairman, Senator Jingo Estrada. Napakalinaw naman po. Ayaw po nila. Pag ayaw ng tao, yun ang sundin natin. Dahil yun po ang palagay ko. Kaya tayo nandito lahat para magserbisyo sa tao. So, yun lamang po. Maraming salamat po.